Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Lunes, ika-12 ng buwan ng Abril taong 2021. At gaya po ng paalala natin sa inyong lahat at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po ay huwag makalimot magsuot ng ating mga face mask and face shield. And when you're out of your houses for your essentials, huwag niyo kalimutan na mag-observe po kayo ng 2 meter or 6 feet distance from each other. And always wash your hands with soap and water for 20 seconds. And syempre, huwag niyo rin kakalimutan yung ating immune system kailangan palakasin. Paano ba papalakasin? Magbilin kayo sa araw, 15 to 30 minutes in the morning. Mag-exercise kayo. Matulog ng 8 hours at least every day. And kumain ho kayo ng mga masustansyang pagkain, gulay, prutas, minom ng maraming tubig para meron tayong pananggalang sa coronavirus. O yung inaantay po ng marami kung anong uri ng quarantine. Ngayong araw na ito, kahapon pa inanunsyo. At tayo ngayon ay nasa ilalim ng MECQ or Modified Enhanced Quarantine. Ito po ang rekomendasyon ng IATF at inaprubahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kahapon. Kaya ang MECQ ay pinatutupad po sa buong National Capital Region, sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Mula sa araw na ito hanggang sa huling araw ng buwan ng Abril. Yung Abra naman po, probinsya ng Abra, MCQ din. Pero diyan po sa Quezon, General Community Quarantine or JCQ. Para dito po sa NCR, sa ilalim ng MECQ, yung pong mga beds natin in isolation, dadagdagan po. At ito'y sa pagtutulungan ng Department of Education, ng Metro Manila Development Authority or MMDA, pati na po yung Department of Public Works and Highways. And of course, kasama doon ang DOH or Department of Health. At kailangan din po yung mga ospital natin mabawasan. Kaya magkakaroon ng decongestion na tinatawag. At ito'y may papatupad natin sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ospital sa kanilang pansamantalang pag-treatment at mga monitoring facilities, step-down facilities for mild, moderate care, home care, provided there is proof of capacity to do adequate quarantine isolation. Madalit sabi, yung po mga ospital natin, gagawan po ng paraan upang mabawasan yung kanilang mga tinatanggap na mga pasyente. Kung baga, iwalay nila yung serious doon sa severe, sa mild na mga kaso. Pati po yung mga LGUs natin, pinapakiusapan din na tumulong sa pag-set up ng kanilang mga lokal na telehealth triaging systems. Siyempre, kailangan supisyente yung kanilang mga personnel para makapagbigay ng madaliang gamot doon sa mga pasyenteng papasok sa kanila. May mga nagtatanong, ano ba ang ano bang kaibahan ng MECQ sa ECQ? Ito
Pag sa ilalim ng ECQ, yung MECQ, pagdating mo dun sa bahay, ibig sabihin, kailangan stricto yung quarantine sa lahat ng households. Ano ba ang mga pwede? Ang allowed, yung pong pwede kang lumabas kung essential yung inyong lakad. Halimbawa, mamamalengke kayo, kung bibili kayo ng pagkain sa grocery, o yung sa mga services naman ano ba mga essential services? Yung transportation is an essential service. Yung pong pagpasok nyo sa opisina o sa pinagtatrabahuan nyo, ang mga pwedeng lumabas. Sila po ipapasok dun sa authorized persons outside of residences o ito yung tinatawag na APOR or APOR. Dun po sa ECQ, ang requirement doon, kailangan nandiyan ka sa bahay mo at all times. Pero sa MECQ, ganun din, except that yung mga below 18 years old or over 65 years old with immunodeficiency, comorbidity, or other health risks and pregnant women ay malabo yata yung sino bang gumawa niya at hindi natin maintindihan ang paggagawa ng difference ng ECQ at MECQ. Ano ngayon ang kaibahan? Parang pag MECQ, yung below 18 years old, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi rin pwedeng lumabas yung over 65 years old. Ganun din sa ECQ yun, hindi ba? Ano bang kaibahan nun? Kaya lang, yung mga LGUs, pwedeng magbigay ng kanilang relaxation. Meaning to say, pwede nilang pababain. Halimbawa, yung 15 years old. Depende, in other words, depende na sa mga LGUs kung papayag sila. Ano pa? Yun yung curfew. Dati yung curfew sa ECQ. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Doon sa loob ng barangay. Pero actually, yung ECQ last time, alas 6 pa lang hindi ka na pwedeng, pag nasa kalsada ka pa masisita ka. Pero ngayon, ang pinag-uusapan sa mga mayors, alas 8. Alas 8 ang curfew hanggang alas 5 ng umaga. Pero, kung hindi tayo nagkakamali, parang mas gusto ni Secretary Delphine Lorenzana gawing alas 10 ang curfew. Ako tingin ko dapat alas 10. Kasi kung alas 8, parang alanganin. Parang palagi nagmamadali yung mga nagtatrabaho na makauwi. Kasi halimbawa, yung pong hindi na, kung opisina ka lang alas 5, walang problema. We have all the time. Mga 3 hours ka. Paano yung mga iba? Like yung, pwede ho ngayon kasi yung outdoor dine-in. Kung outdoor dine-in ka, yung mga waiter mo doon, yung mga cook mo doon, yung mga personnel mo sa restaurants, syempre pagsisilbi. Kung dine-in, may outdoor Kung alas 8, hindi dapat pinaalis mo na yung mga kumakain ng mga alas 6, alas 6:30 kasi mag-prepare pa kayo ng inyong aayusin nyo pa yung mga kinainan, mag-aayos pa kayo ng shop, ng restaurant. Madali sabi alanganin. Pero kung 10 o'clock, tama-tama lang siguro yun.
Parang yun ang rekomendasyon ni Secretary Delphine Lorenzana. Kaya ako, mas okay siguro 10 o'clock. Pero meanwhile, yan ho ang sinasabi, alas 8. So, alas 8 muna tayo hanggang meron tayong bagong patakaran dito. Diyan po sa religious gathering, kung matatandaan nyo, bawal. Hindi po ba? Anong ECQ hindi po pwedeng bawal ang mga gathering sa simbahan. Pero ngayong MECQ, pwede na, except that 10% lang yung venue. Capacity. Ibig sabihin, kung 100 na nakakapasok dyan sa loob ng simbahan mo, 10 na lang. Pero, yung pong mga LGUs, San Juan, Quezon City, kung okay sa kanila na abutin ng 30%, papayagan. Pati ho yung sa wake, payag din sila. Okay din yung meron tayong, pag may namatay tayong kamag-anak. Unless na ito ang kinamatay po nito COVID. Dahil pag COVID, kailangan mo ilibing kagad yan. Ano pa? Ang pagkakaalam din natin sa mga construction. Kasi nung ECQ, ang pinapayagan lamang, yung mga may priority projects, ang gobyerno, at yung pribado, sektor. Pero ngayon, pwede na yung ganyang mga construction sa mga bahay-bayan. Papayagan yan, provided ay susundin nyo yung health protocol. Sa halimbawa, kailangan yung mga trabahador nyo, mayroong mask, mayroong face shield. Kailangan distansyado ang pagtatrabaho nila. At huwag kayong, kaya na sinabi natin nung isang araw, huwag kayong sabay-sabay kumain pag break time nyo. Talagang magkakaproblema kayo. Ano pa ba? Pag MECQ, pwede ko kayo sa mga factories. Pati nga yung transportation natin, ang balita ko, dadagdagan ang transportation natin. Ilang bang rota yung nabasa ko kanina na ilang rota ba ang papayagan ng may mga bagong rota Apart from 4,000 ang palalabasin, mahigit ng mga PUV. Dadagdagan din yung rota. Kasi kung 4,400 additional units ng public utility vehicles ang nasa kalsada para makasakay yung mga pupunta nga sa trabaho. Kasi niluluwagan nga natin kailangan meron ding mga bubuksan na rota. At ito sa buong kapuluan to. Mga 250 ang sabi ng LTFRB. Pero yung pong mga dagdag na mga provincial buses na papasok dito sa NCR, kailangan pa rin ng merong approval doon sa mga LGUs. Yan ang regla. At yung LTFRB, sabi po nila, yung ahensya is in constant coordination ng kanilang mga regional offices. Pati na yung mga local officials sa buong Kapulangan. Para kung sila ay magdesisyon na tuloy-tuloy na nila yung PUV operations doon sa kanilang mga lugar. Meanwhile, yun pong mga walang trabaho, kung hindi kayo napasama doon sa pwede nang bumalik sa trabaho, yung pong dole, meron po silang opening sa inyo. Kailangan nila ng 5,000 contract tracers sa National Capital Region, sa Bulacan, sa Cavite, sa Laguna, sa Rizal, para madagdagan po yung manpower na gagawa ng contact tracing. Kasi nga, habang dumadami yung may sakit na virus, lalong dapat mas marami tayong
nagko-contact tracing. Kailangan malaman natin yung mga tao na dinaanan itong mga nagkasakit, mga nakasalamuha, para ma-isolate na natin at masabihan na natin, oy, yung nakasama mo, merong positive coronavirus, kaya ikaw kailangan mag-quarantine. Ito daw pong mga kukunin ng DOLE. Pwede silang magsimula ngayong linggo sa ilalim ng TUPAD. Ito yung tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged or Displaced Workers Program. Kung saan, yung pong mga kukunin dito, yung i-hire, makakatanggap po kayo ng sa isang araw, ang sahod nyo, 537 pesos. O kaya naman, kung i-multiply nyo sa 30 araw, o 31 araw, abot din kayo ng 16,110 monthly. At ito ay based sa regional wage rate dyan sa NCR at doon sa 4 na probinsya binanggit natin. Ang mag-hire po nito ay yung mga local government units. Pero yung mga interesadong aplikante, pwede na ako kayo magsumite ng inyong aplikasyon sa pamamagitan ng DOLE's Public Employment Service. Samantala ito pong PEZA, abay may nakalaan ding 17 opening sa inyo. Sa ngayon po sa Philippine Economic Zone Authority or PEZA, continuously, patuloy daw po sila nag-generate ng job opportunities sa mga Pilipinong tinamaan ng pandemic. At ito'y makakarating sa kanila, itong mga opening nito, sa pamamagitan ng, tingnan nyo po yung online ng PEZA. Sapagkat nilalabas nila dyan sa kanilang mga online. Total of 17,500. Ang dami ho yun. At ano na pong kumpanya ang mapapasukan nyo. 16 po sa kanila currently active with jobs posted online. At saka lahat daw ng mga active companies nasa business process outsourcing and call center industry. Kasunod po dyan yung information technology, manufacturing and transport, logistics. Ngayon, yung mga gustong mag-apply dyan sa PEZA-related companies, ang World Bank, nag-record po ng 22,500 applicants in the first 3 months of 2021. Or mahigit na pong 40,000 aplikante mula nung sinimulan o nilunsad ang programa noong August of last year. Katunayan, yung pong mga bumalik na OFWs, mga bagong graduate, yung mga walang trabahong Pilipino, yung mga naghahanap ng trabaho, na pwede silang magtrabaho sa bahay, pati na yung mga interesadong aplikante, pwede po kayong mag-access doon sa online job portal 24 hours a day and 7 days a week at lumikha kayo ng inyong account for free. True, ito yung ito yung tandaan nyo, www.workbank.com/PEZA. Yan ba pwede natin, nakikita ba yan sa screen? Pakita nga natin sa screen. Hindi ba makakita yan? Yan ang technology pala natin. www.workbank.com/PEZA. Balikan po natin ngayon after a short break from our studio.
Samantala, yung pong as of yesterday, meron pong naidagdag na 3,156 na dagdag na mga beds para sa mga critical na kaso o moderate o kaya naman severe and mild and asymptomatic dito po sa National Capital Region. So madalit sabi, 3,156 additional beds po yun. O, ito yung additional beds na sinasabi natin. Ito yung breakdown. 164 po para sa mga critical na kaso. 2,227 naman, regular beds naman to para sa mga moderate and severe cases. Yung pong 765, isolation beds for mild and asymptomatic cases naman. Alam nyo, meron tayong nabasa na online news. Alam niyo ba yung Rappler? Rappler, hindi ko ba yung Rappler eh? Mahilig itong mag-report ng kung hindi mali, exaggerated, o kaya slanted. Kaya tuloy, sa isang survey na ginawa ng isang public relations firm, yung pong Publicus Asia, alam nyo ba na itong Rappler daw ang pinaka least trusted media organization sa Pilipinas? Madalit sabi, ito hindi nakakuha ng pagtitiwala dun sa mga nagbabasa sa kanila. Kasi nga, ito yung nagsimula nung, tanda nyo yung sinasabing extrajudicial killing. Ito ang nagpakalat na 20,000 plus ang napatay. Samantala, at the time na nirelease nila yung balitang yun, wala pa yata 3,000. At yun, ang mga napapatay doon, arising from legitimate police organizations. Kung matatandaan nyo, doon pa lang nagsisimula pa lang yung programang Counterpoint. Binibida natin sa inyo na kinonfront natin si Maria Ressa dito. Sabi ko, alam mo, ikaw nagsimula nito eh. Kayo sa Rappler, yung sinasabi niyong 20,000 plus na extrajudicial killing. Kaya tuloy, ang daming naniwala sa labas ng ating bansa. And they were quoting you. Ano sabi ho ba naman sa akin? Aba, kinuquote ko lang naman yung sabi ng isang dyaryo. Tingnan mo yan. Hindi ba nakikita niyo yung pagka-irresponsable? Biro niyo, inuulit niya yung hindi niya naman na validate. Talaga namang pag hindi ka naman. Ay, nako. Anyway, yung pong nakuha nilang rating, trust rating, 37.27% lamang. At yung pinakamataas sa media organizations, ang CNN, Philippines, alam niyo ang total trust rating na nakuha, 57.87%. O, hindi ba? Hindi lang, at mabawa yung hindi masyado nagtitiwala, 9.67%. Ano pa, yung mataas na nakakakuha ng trust rating, yung GMA, 54.60%. Yan namang Inquirer, 50.93%. Ito daw pong survey nito, ito yung ginawa noong March 20 to 29. Ngayong taon na ito, last month. And it had 1,500 respondents drawn from an online research panel of approximately 100,000 Filipino registered voters, which was maintained by a Singapore-based firm. Oh, so, ayan. Kaya, Rappler, ayan, nakikita na tuloy ang inyong mga exaggerated and or false
reporting. Kaya kung ako kayo, baguhin nyo naman kasi. Yung medyo okay lang. Yung tama lang. Kung ano yung kung ano yung talagang pangyayari, i-report nyo. Hindi lamang yan. Kailangan mag-verify muna kasi kayo bago nyo ilalabas. Yung problema, galit kayo sa administrasyon. Dahil yung inyong pinakabosing dyan na si Maria Ressa, na-demanda, wala namang kaugnayan ng gobyerno dyan. Demanda naman siya ng isang mamamayan. Dahil din sa kasalanan ni Maria Ressa. Pagkatapos, ang ginagantihan nyo, yung gobyerno. Si Presidente Duterte, sinisiraan nyo. Papalabas kayo ng mga balita na salat sa katotohanan. O kaya, alam niyo yung mga tao, hindi nyo rin mabobola. Marunong din silang tumingin kung ano yung false news o fake news at yung totoo. Anyway, puntahan nga natin tong ano na naman itong sinasabi ni Frankie Drilon, yung ating Brad. Yun daw pong hashtag na nasaan ang Pangulo. Nag-trending daw dahil humihingi sila ng direksyon kay Presidente Duterte. Dahil daw desperado ang mga Pilipino, hinahanap nila si Presidente dahil naghahanap sila ng maliwanag na direksyon na tugunan ang problema na dinulot ng coronavirus. Nabasa niya rin sa social media. Hindi naman daw yung physical na hinahanap nila si Presidente. Ang hinahanap daw ng taong bayan, direksyon. Frank Drilon, senador. Baka naman yung hinahanap mo, pwede mong basahin. Basahin sa mga, palagi tayong merong report, dito na lang sa PTV4 Hindi lang sa PTV4, yung mga dyaryo naman, inilalabas naman kung ano ang mga programa ng gobyerno. Hindi totoo yung sinasabi mo na naghahanap na, kayo ang lumilikha ng intrigang yan. Kasi, ang karamihan sa mga Pilipino, alam nila kung paano nagbibigay ng direksyon si Presidente. Kasi nga meron ng programa at merong ahensya, yung IATF, na binubuo ng mga miyembro ng kabinete na in charge, yung directly involved, yung mga line agencies, and yung pong mga scientists, yung mga doktor, mga resource persons natin. Sila nga. At yun, meron po sila mga programa at palagi silang nagpupulong bago gumawa ng isang hakbang. At ito'y binababa nila yung kanilang mga desisyon matapos na ma-aprobahan ni Presidente. Ano ba bang direksyon ng hinahanap mo, Senador Drilon? Yung mga pagpupulong, pagsusuri dyan sa IATF ay inilalatag kay Presidente at si Presidente naman will either approve or disapprove or revise or amend yung mga rekomendasyon. So, kung naghahanap ka ng direksyon, yun nga ang direksyon eh. Ang problema, kayo, sumasakay kayo sa mga intriga ng mga tao nyo rin yun. Yung mga trolls, sila man nag-uumpisa niyan eh. Uumpisa sa social media. Nag-umpisa ho yan dahil sa dapat kasi yung regular televised address niya, Lunes. Nung nakaraang Lunes. Dahil nilipat sa Miyerkules, hindi natuloy, talagang ang katakot-takot na espekulasyon na. Kesyo, nagkasakit daw si
presidente, inatake sa puso, kesyo lumipad sa Singapore. Meron pang mga aeroplanong pinapakita eh. Hindi lang yan. Alam niyo ba, nung isang gabi, alas 11 ng gabi, nagte-text sa atin si Luchi Cruz ng PTV5. Pinadalan po tayo ng, sayang hindi natin naipakita sa screen. Siguro yung mga iba sa inyo, napanood nyo. Si Presidente nasa picture, tapos sila Senador Bongo doon, mga katabi, pati sila General Durante, yung mga close-in. Aba nandun sa wheelchair si Presidente. At inatake nga daw sa puso. Kaya tanong ko ngayon ni Luchi Cruz ng PTV5, is this false? Sabi ko, obviously. Yan ako mga pangarap ng mga ayaw kay Presidente. Masyado namang halata. Gagawa lang sila ng Photoshop. Mali pa kasi yun ang wheelchair, maniniwala kayo wheelchair, merong side mirror. Anong ibig sabihin? Yun ho kasi ang original photo noon, nakamotorsiklo siya. Nagmumotorsiklo. Nag-Photoshop sila. Nakalimutan nila tanggalin yung side mirror. Pero may wheelchair bang may side mirror? Yun. Ganun ho ka tindi ang mga panloloko, pambabalat kayo nitong mga kalaban ni Presidente. Talagang lahat na uri ng paninira, panlilinlang sa taong bayan ay ginagawa po nila. May nagbalita nga sa atin, ito daw programa natin. Ang haba-haba ng mga komentaryo. Kasi meron daw mga trolls na nakapasok, binabanatan daw ang programa natin. Sinasagot naman sila ng mga nanonood din ng iba. Madalit sabi, talagang pinapasok ko nila basta nakakita sila ng may nagpapaliwanag, yung naliliwanagan ng tao, nabibigyang sagot yung mga akusasyon na mali. Yun, papasok sila at sisiraan nila. Ang tindi ganyan ho talaga ang laban na, lalong-lalo na malapit na eleksyon. Kaya yung nasaan ang Pangulo, puro sila nasaan ang Pangulo. Alam naman nilang ang Pangulo nandyan lang, nagtatrabaho. Hinahanap nyo ng tuwing Lunes. Hindi lang natuloy ng Lunes at hindi natuloy ng Miyerkules. Aba, iba na. Naglaro na yung kanilang mga utak. Bakit ba hindi natuloy ng Lunes? Hindi natuloy ng Lunes kasi nga yung mga PSG close-in security ni Presidente nahawaan ng COVID. Kaya inilipat sana ng Miyerkules. Pero marami paling nahawaan, mas yung mga malalapit sa kanyang palaging nandyan sa paligid niya. Ba't mo naman itutuloy yun? Siyempre, unang-una yung PSG, hindi papayag, nakahawaan yung kanilang principal. Lalo naman yung mga doktor. Kaya hindi ho niya pinalabas. Pero, nagtatrabaho siya. Nagbibigay siya ng mga direktiba, binabasa niya lahat ng report, nagmo-monitor siya, tinatawagan niya yung dapat mga tawagan. Madalit sabi, he's in command. Hindi naman kailangan na ipakita pa sa inyo kung anong ginagawa niya. Ang mga naghahanap po niya, yung mga kontra sa kanya, yung mga naninira sa kanya. Tapos yung mga nasa oposisyon naman ng mga senador, naku, sinasakyan naman. Sakay din sila ng sakay, basta nakakakita sila. Sa totoo lang, yung mga nandyan sa social media na sinasabing mga trolls, kung hindi man trolls, dati talagang mga kontra kay Presidente Duterte. Talagang masipag lang sila. Pero yung mas nakakarami sa kanila, tahimik lang. Konti yung pinapatulan sila at nakikipag-away din sa social media. Kung baga parang they do not want to waste their time. Yan.
Hanap sila ng hanap kay Presidente. Pati nga itong isang dating senador, naku, isa pa rin to. Ayoko na ngang ibabahagi sa inyo dahil mayayamot lang kayo. Itong dating coup platter na naging senador. Naku, kung ano-anong paninira ginagawa nito. Kasi may milyon-milyon daw si Presidente sa bangko. Yung pala, doon sa tinutukoy niyang bangko, 16,000 lang ang pera niya. Tapos may bago na naman siyang palabas. Sabi niya, hindi raw totoo na si Presidente Duterte may sakit. Talaga namang walang sakit. Kaya lang, sinasadya daw na kunyari, hindi nagpapakita para pag-usapan. Narcissistic daw itong si palibasa kasi. Pag nakikita nitong dating senador na ito, ang sarili niya sa salamin, nakikita niya yung paglalarawan niya kay Presidente. Actually, ang nilalarawan niya, siya, narcissistic, ubod ng kayabangan. Siya ho yun. Tapos sasabihin niya, napakatamad. Ikaw nga yun ang number 1. Wala daw malasakit. Ikaw din yun, Jesus Maria Josep. Hindi ko na mababanggitin ng pangalan niya kasi alam niyo na kung sino tinutukoy ko. Happy siya pag nababanggit ang pangalan niya. Meron pang isa. Naku, ito, salivating for the position of the Secretary of Health. Talagang ito, lahat ng pagbukang bibig nito, kahit nung hindi pa ito kinukuha na consultant, sa Facebook, nagbukas siya ng Facebook para magpakilala. Bibigay siya ng mga opinion niya sa coronavirus, kung ano-ano. At marami naman siya nabola, nagkaroon siya ng following. Pagkatapos, kinuha siya ng gobyerno. Dahil akala naman ng gobyerno, maraming alam. Yung pala, naging consultant na Jesus Maria Josep. Yung pala, gusto niya lang yung sarili niya i-project. No wonder, yung kanyang mga kasama sa propesyon, sa medisina, ayaw sa kanya. Kasi nga daw, ubod din ng yung pansarili niya ba, I, me, and myself lamang. Palagi siya nagpapahayag. At ito namang mga kontra din sa gobyerno. Aba, tuwan-tuwa naman, gine-guest naman siya sa kanilang mga programa. At pinapabayaan nila magpahayag ito ng mga nakasisirang mga pahayag. Yung pinakahuli niya, sabi niya, something is terribly wrong. Siya daw ay disappointed kung paano raw ang gobyerno mag-handle ng crisis. Samantalang galing po siya doon. Kaya nga siya natanggal Kasi puro pansarili ang nasa isip niya. Wala naman na itulong. Ngayon, nasa labas na naman siya. Sinisiraan niya na naman ang pamahalaan. Mali daw ang pagtugon. Kung ano-ano daw. Pati daw itong pinapakialaman niya lahat. Pati si Secretary Roque. Bakit daw ito Secretary Roque? May sakit. Supposed to be daw, naka-confine. Pero busy-busy naman. Kagagawa ng mga announcement. Tamo ito, kung hindi ka ba naman. Ay, nako. Ang apelyido nito medyo may kawig dun sa kinakain nating lechon. Mabuti nga, nagtatrabaho kahit may sakit Pinupulaan mo pa. Tapos sabi niya, yung si Presidente, bakit naglalaro ng golf? Nagmo-motorbike? Gumagawa ng mga hindi essential? Habang ang bayan daw naghihirap. Tingnan niyo yung mga intrigang yan. Alam mo, ayoko na banggitin din ang pangalan. Ako, gustong-gusto ko kasi banggitin niya ang pangalan niya. Alam niyo na kung sino tinutukoy. Para sa iyong kaalaman, yung ginawa ni Presidente na binidyo yung kanyang paglalakad, pagja-jogging, para nga ipakita dun sa mga naninira na siya daw ay may sakit at mamamatay na
Kung baga pinasisinungalingan. Yun lang yun. At saka ba't mo sasabing non-essential yun? Hindi ba yung pag-i-ehersisyo, essential yun? Yung paglalakad, pagja-jogging. Naturingan ka pa naman doktor pagkatapos hindi essential yung pag-i-ehersisyo. Talagang sari-sari. Samot-sari talaga ang mga pasaway at mga pulayero dito sa ating bansa. Wala talagang, hindi ba? Hindi ba kahapon, hindi ba meron tayong itinapon na hamon? Hindi pa natin alam kung tinanggap na nila yung hamon. Kasi nga, reklamo sila ng reklamo na, bakit 1,000 lang ibibigay? Bakit 4,000 lang? Kaya sabi natin, ang dami nyo naman reklamo. Bakit nyo dagdagan? May mga sweldo naman kayo. Meron pa nga kayong mga budget para sa general welfare yon, di ba? Ba't ninyo dagdagan? Di ba inamang po natin sila? Wala pa ako naririnig na sagot. Kaya tuloy ito si Senador Bongo. Sabi niya, alam nyo, tigilan na natin yung mga pagpula, yung mga destructive criticism, yung paninisi, magtulungan na lang tayo. Kasi hindi naman makakabigay ng solusyon yung mga kritisismo nyo. Hindi rin makaka-solve ng mga sinasabi nyong problema kung paulit-ulit natatanungin nyo nasaan si Presidente, alam nyo naman kung nasaan si Presidente. O kaya naman, iintrigahin yung mamamatay na. Hindi pa, matagal pa. Wala pa sa panahon, malakas pa si Presidente. Talaga namang, isa pa ito. Isa pa ito si Senadora Risa. Isa rin itong reklamador. Sabi niya, nasaan yung 9 billion peso fund na allotted para sa mga ospital, isolation, facilities? Saan na napunta yun? Hindi ba kahapon sinabi ko, ikaw talaga, ba't di mo basahin yung report ng Office of the President kung saan napunta yung pondong allotted for that sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Pero ganun pa man, para mabigyan ho kayo ng liwanag, kahit na hindi na dapat sinasagot natin to, pero para lang, pinadala ko kay Secretary Duque yung mga ingay nito. Si Secretary Duque naman, alam niyo naman to Secretary Duque, gentleman as he is, nag-issue ng statement para lang sagutin. Anong sabi niya? Yung 9 billion peso sa ilalim ng Bayanihan 1 and 2, yun ay ginugol para sa paggawa ng mga pansamantalang medical isolation, mga quarantine facilities, pati na sa pagbili ng mga PPE. Ito naman si Senadora Ontiveros. Yan pong mga sinasabi ni Secretary Duque. Binabanggit natin yan dito sa ating programa. Paulit-ulit na nga . Every time merong statement o merong data na ibinabahagi sa publiko, inuulit po natin dito. Palibhasa siguro, ang problema kasi dito sa mga taong ito, sa sobrang takot nila sa coronavirus, nandyan lang sila sa kanilang mga bahay, kanilang mga comforts. Hindi kagaya ni Presidente. Nung kasagsagan, di ba? Kasagsagan ito nung umikot si Presidente. Kasama pa nga ho tayo . 3 weeks ago, di ba? Tacloban, General Santos, saan pa? Marami siyang pinuntahan . Kaya nga nagkahawa-hawa yung mga PSG, samantalang itong mga pulaerong ito, nandyan lang sa kanilang bahay. Hindi nga maka-attend ng mga Senate hearing . Puro lang sila virtual . Puro Zoom lang .
Pero si Secretary Duque, sige, pagbigyan natin, paliwanag natin. Sabi niya, sa kanyang pahayag, yung 4.49 billion pesos na ito'y nasa ilalim ng Bayanihan 1, yung 4.36 billion peso, ginamit yon as of December 31 nung nakaraang taon para bumili ng medical equipment. Ano itong mga ito? Mechanical ventilators, biological safety cabinets, laminar flow hoods, biomedical microcentrifuge, among other medical equipment essential para yung mga ospital natin mapangalagaan yung mga pasyente na may sakit ng coronavirus. Ano pa? Sabi niya, yung 4.5 billion peso naman sa ilalim ng Bayanihan 2, yung 3.88 billion ginamit naman as of December 31, 2020 para naman sa sa paggawa, pag-construct, paglika ng mga pansamantalang medical isolation and quarantine facilities. Yung mga field hospitals na yan, yung mga dormitorios para sa mga frontliners at expansions of government capacity all over the country. Hindi po ba ito yung inilabas natin sa ating programa? Inilabas din ito sa iba-iba pang programa na ilathala din ito sa dyaryo, na ibalita sa radyo, sa telebisyon. Nasaan ka ba, Senadora Ontiveros? Kung nandiyan ka lang naman sa bahay mo, buksan mo naman ang telebisyon mo, buksan mo naman yung internet mo nang malaman mo at hindi ka nagtatanong. Pero actually, alam mo naman talaga kung saan na punta. Kaya lang, gusto mo lang na sumausaw sa mga kasama mong oposisyon, sa mga paninira dito sa pamahalaan. Kaya pag nagtatanong ka, nasaan ang 9 billion? Ang ibig sabihin lang naman nun, iniintriga mo yung makakapanood sa'yo, makakapakinig sa'yo. Naku, bakit? Bakit nasaan nga naman yung 9 bilyong piso? Ang katotohanan, matagal na ho nating ibinalita yan at matagal nang nai-report officially, pati sa lahat ng mga dyaryo, lahat ng mga news agencies, nabanggit na po yan. Ano pang sabi ni Secretary Duque? Yung natirang 617 million pesos, ano ba yun? 617 million, medyo umakyat. Yung 308 million pesos, ginamit naman para sa pagbili ng essential, yung kailangang gamit sa mga related equipment. Pareho nung binanggit din natin kanina, mechanical ventilators, mga portable x-ray machines, yung hemodialysis machines, yung pong high-flow nasal cannula oxygen machines, at lahat ng mga kailangan pang mga gamit para madagdagan yung ating laboratories testing capacities. At sinisiguro po ni Secretary Duque kay Senadora Ontiveros at sa mga kababayan natin, bawat sentimo, every centavo doon sa tinatanong mong 9 billion, pati na lahat ng mga ibang pondo na binigay sa mga departamento, lalong-lalo na sa departamento niya, accounted lahat yun. At pwede mong tingnan, pwede mong i-access. Pag humingi ka ng request, bibigyan ka. Ayan. Yung hinahanap mo. Ito, isa pa ito. Ang brad natin si Senator Frank Drilon. Meron naman tong dagdag. Talagang walang katapusan ito Sabi niya, bakit hindi nyo idagdag yung sa anti-insurgency and intelligence operations budget at realign nyo para mapondohan yung Bayanihan 3.
O yan naman ang kanyang intriga sa istasyon nung siya ma-interview. Para daw mabigyan ng sapat na ayuda, naghihirap nating mga kababayan. Ay nako, Senador Nilo, ano bang naitulong mo sa tinagal-tagal mo sa buong diyan sa Senado, nang halos diyan ka na yata tumanda eh. Ikaw ba nakaayuda maliban diyan sa Iloilo, dito sa ating bayan? Alam mo, yung sinasabi mong budget diyan sa tinutukoy mong intelligence fund, yung sa anti-insurgency, yan ay kailangan din, kaya nga precisely, kaya nga allotted dyan eh. Ibig sabihin, kailangan yan. Sapagkat yung insurgency, isa yan sa mga matitinding problema natin. So we need money to fund projects para matigil na nga yung insurgency yan. Gawin mo na lang kaya ang trabaho mo sa Senado. Yung Bayanihan 3, kung ano man ang pwede mong itulong dyan bilang miyembro ka ng Senado, yun na lang ang gawin mo. Ikaw talaga, oh. Ay, nako, Frank. Anyway, meron naman pong issue, yung red tagging. Ano ba yung red tagging? Yun bang meron sinasabi yung military? No, yung grupong yan. Yan, sinusuporta niya mga komunista. Yung grupong yan, ako, lihim. Lihim na, kunyari yan, legal. Pero mga front yan ng mga komunista. Ngayon, yung isang, yung ano bang pangalan ng what's the name? NTF, LCAC. Ito yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Alam nyo, sinusuportahan nila yung sinabi naman ng NECA. Ano ba yung NECA? NICA rather. National Intelligence Coordinating Agency. Kasi meron nung binanggit nung nakarang mga ilang araw na yung isang union dyan sa Senado, front lamang ng communist group. Siyempre, nagagalit sila. Pati tuloy si Senate President Vicente Soto. Sabi niya, payag na yata akong i-criminalize yung red tagging. Kasi pati yung mga empleyado sa Senado na red tag. Alam nyo, ito naman yung atin dyan. Yung pong grupo ng militar, ang trabaho nila, hanapin yung mga kalaban ng Estado. Hanapin yung mga organisasyon na gustong pabagsakin ang gobyerno. Hanapin yung mga nagbabalat kayong mga samahan na kunyari ay sila'y sumusuporta sa gobyerno, pero sa ilalim, sinusuportahan nila yung kalaban ng Estado. Yun ang trabaho nila. Kaya nga meron silang pondo ginagamit nila ron. Ngayon, sa kanilang pag-iimbestiga, pagsusuri, nakita nila na yung union sa Senado, kontrolado ng isang talagang kilala nila na front ng komunista. Ito yung CAREDS. Ito yung organisasyon ng isang labor group, Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. Ito yung CAREDS. At sa ngayon po dito sa NICA, ang trabaho, kaya nga sila National Intelligence talagang sinusuyod nila yan. Kung sino yung mga kalaban. Yun ang resulta ng kanilang pag-aaral, pagsusuri, pagre-research. Lumalabas na yung union dyan daw sa Senado, kontrolado ng CAREDS, na siya naman na front organization
ng Partido Komunista ng Pilipinas, o Communist Party of the Philippines at No People's Army, National Democratic Front. O paano ngayon? Alangan namang wag natin silang paniwalaan. Yun nga ang trabaho nila eh. Yun nga ho ang kanilang pangunahing tungkulin. Kaya ho sila nilagay dyan para gawin nila yung ibinabalita sa atin ngayon. At kung totoo man na mali sila, ay ba't mag-aalala ka? O kung gusto mo, di-demanda mo kung sinisiraan ka. Pero tandaan natin, this is their job. Precisely, NICA was created purposely to identify the enemies of the state. Yan po yan. Kaya pag sinabi mo, may sinabi sila na yan, sa aming pag-aaral, front yan. Bakit naman hindi natin bibigyan ng face value yan? Siyempre, may premium sa atin yan. Ano namang magiging dahilan nila para siraan? O lalo pa, mga empleyado sa gobyerno yan. So, ibig sabihin, there must be something that they have discovered na dapat talagang erase nila yung red flag, may warning na. O hindi po ba? Anyway, mukhang inaabot na naman tayo ng oras. Pero ito ang paalala natin. Doon po sa mga nagtatrabaho sa Senado at kasama kayo sa Union, huwag muna kayo mag-react. Siguro, tingnan ninyo ang liderato ninyo. Hanapin ninyo kung sino itong leader ba natin ito o yung mga miyembro ba natin dito. Ano ba talaga ang mga background nito? Baka nga naman yung sinasabi ng NICA, totoo, baka maapektuhan tayo. Ganun po dapat ang magiging attitude nyo. Di ba sinasabi nga palagi natin, ang presumption of regularity applies to all government institutions and officials. Kaya hanggat meron kayong mapakita na yung pahayag ng NICA ay walang sapat na katibayan sila, walang batayan, paniwalaan po muna natin. Sapagkat sila ay ginagawa lang ho nito dahil yun ang kanilang tungkulin at para sa kapakanan at kaligtasan ng sambayanang Pilipino. Anyway, inabot na po tayo ng oras. Pansamantala po, ako ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagpapaalam at nagsasabi sa inyong, please wear your face mask and face shield. Ganon din po pag kayo nasa labas. Siguraduhin nyo lang, dismistansya kayo, umiwas kayo sa mga kumpulan ng mga tao. 6 na piye o kaya naman 2 metro ang layo natin sa isa't isa. At palagi ho kayo maghugas ng inyong mga kamay, 20 seconds with soap and water. And please strengthen your immune system. Yun ang pinakamaganda. Palakasin natin ang ating mga katawan, maging malusog tayo para meron tayong panandata laban sa coronavirus. Let's eat only nutritious food. Vegetables, seafoods, drink a lot of water, take vitamins. Ano pa? Pati juices, orange. Alam niyo ako, araw-araw, kumakain ako ng orange juice. Mainom ako ng buko juice. At nagpapainit po ako sa araw. 15 to 30 minutes. Kasi vitamin D po yun. Plus, nag-exercise pa ako. Ano pa? Natutulog din tayo at least 8 hours a day. Para sigurado malakas tayo, may panlaban tayo. And syempre, pag kayo po ay natutulog na sa gabi at nagigising kayo sa maga, huwag niyo naman pong kalimutan. Manalangin tayo, magpasalamat tayo sa buhay na ibinigay sa atin, sa buhay na dinudugtong sa atin araw-araw, sa mga pagkain na nakalatag sa ating mesa, at sa lahat ng mga binibigay sa ating anumang magagamit natin upang patuloy nating harapin
ang binibigay na mga suliranin, kasama na rin yung kasiyahan sa araw-araw. At humingi po tayo ng gabay din sa ating dakilang lumikha na tayo ay i-guide sa tamang daan. At magdasal din po tayo na itong coronavirus mawala na sa buong sanlibutan. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.